meron pa akong 1.5 hours to enjoy the lounge at magpahinga at mag-charge ng phone. So kain lang ako, then proceed na ako sa gate. Tapos na akong kumain pero parang gusto kong mag-dessert. I think may mga doon, ice cream. So ito yung shower room nila. May basic toiletries naman. May towel dyan. May shampoo, sabon. Ayan, basic lang. Para makapag-freshen up lang din. Kakalapag lang namin na Amsterdam. It's currently 7:50 AM. So sa atin sa Pinas mga 1:50 AM. Ahead tayo, 1:50 PM. Ahead tayo ng 6 hours. Punta lang ako ng baggage claim. Tapos yun, diretso magte-tren na ako going to The Hague. See ya. Malamig dito ngayon, though spring. Para nasa 8 degrees Celsius today. Kaya hindi pa rin kaya ng one layer lang ng t-shirt. Mas okay pa rin naka-jacket. Malaki din to Schiphol Airport dito sa Amsterdam. So hanapin ko lang yung belt namin para yung baggage belt. Para maklaim ko na agad tapos makapag-tren going to Den Haag. Kahit nasa Amsterdam na ako, hindi na ako pupunta ng city center. Kasi nakapunta naman ako doon before. Kaya hindi ko na muna lilibutin. Siguro next time na lang. So, pag nasa The Hague na ako, magsisettle lang ako doon sa apartment ng friend ko. Actually, she was my classmate nung college. Tapos punta kami ng Belgium, Antwerp. Malapit lang naman sa kanya yun. Siguro mga 1.5 hours train from The Hague to Antwerp, Belgium. Matunog na matunog yung The Hague ngayon sa Philippines. Alam niyo na kung bakit. Pero hindi ako pupunta doon sa ICC. Tapos na ako sa immigration. Mabilis lang din naman. Medyo may mga tanong lang. Siyempre kung saan ka magstay, kailan ka babalik ng Pilipinas. Pero yun. So far, clear naman ako sa immigration nila. Then nandito na ako sa baggage belt number 19. Waiting na lang ako ng gamit ko. Tapos sibat na. Maghay ka naman. Ganda-ganda mo. Nasa tara na kami papuntang Den Haag. Siguro mga 45 minutes lang to. Tapos settle lang. And yan. Punta na kami ng Antwerp. Binigyan niya ako ng crackers tsaka water. Nandito na ako sa Den Haag. Ang ganda ng view niya sa bintana, Kanal agad. Very Amsterdam. Sa city center kasi siya nakatira, kaya ayun, sinasampal ako ng kahirapan. Ganda. Parang third visit ko na to sa kanya. Papunta kami ng Antwerp ngayon. Hinahanap lang namin yung platform. Siguro mga 1.5 hours yung biyahe papuntang Antwerp. Sa Belgium na yun. So, from Netherlands to Belgium. Kanina pa kami nasa tren, pero kailangan namin bumaba ng Rotterdam kasi doon kami magta-transfer ng platform siguro going to Antwerp, pero bibili din kami ng ticket. Parang walang direct route going to Antwerp.
This is Rotterdam Station. Malaki din siya. Ibang mga train station dito sa Europe talaga. Yun, bumili lang kami ng ticket para makapunta kami ng Antwerpen or Antwerp, Belgium. Hindi na kami lalabas talaga ng train station. Hindi na rin kami maglilibot. Siguro next time na lang. Got our ticket. Thank you sa kasama ko. Antwerpen Central yung station. International yung nakasulat dun sa sa train entrance. Kasi nga, ayun, tatawid ka ng bansa from Netherlands to Belgium. Ang kagandahan nito, pag may kasama ako, sila yung nagna-navigate. So, lang ako. Sunod lang ako ng sunod. Ang disadvantage naman nun, medyo hindi ko natututunan yung route. Hinahanap lang namin yung train platform. Kasi hindi rin kami binigyan ng oras, kung anong oras yung dating ng train papuntang Antwerp. Pero may nakita kami, parang ang main destination talaga niya ay Paris. Then, parang dadaanan yung Antwerp. Pero hindi kami sure kasi wala ngang information regarding sa oras at kung saan platform. Hindi namin makita. So, check lang namin. Grabe yung train station dito sa Antwerp. Museum kung museum ang labanan. Ganda. Nandito na kami sa Belgium, sa Antwerp. Kanina nasa Netherlands. So, punta lang kami ng Cathedral of Our Lady. Check ko yung mga paintings ni Rubens at saka yung statue ni Nello and Patrash. At saka ang Antwerp pala, siya, Diamond Capital of the World. Pero wala kasi akong pambili, so okay lang. This is Nello and Patrash. Ito yung Cathedral of Our Lady dito sa Antwerp. Kita niyo yun, yung statue yun. Si Nello at si Patrash. Fictional story lang, no? Ang kwento niyan ay isang bata, orphan, tapos meron siyang dog na inalagaan. Napamahal sa kanya ng sobra. Tapos, ang nag-aalaga kay Nello yung lolo niya. Nagtitinda sila ng gatas dito sa Antwerp. And then si Nello, isa siyang aspiring artist. Very young artist. Kaso yun nga, sa hirap ng buhay, hindi magawang isupport yung passion niya. And then, idol din niya si Peter Paul Rubens. Si Peter Paul Rubens, isa siya sa mga pinakamagaling na artist nung time na yon. Din siya, tumira din siya dito sa Antwerp. Actually, idol ko rin yun si Rubens. And then may mga obra siya dito sa Our Lady, sa Cathedral of Our Lady. And gustong makita yun ni Nello, kaso wala siyang pera kasi may entrance fee. And then, parang Pasko, inopen sa public yung paintings, pati yung church. So, he got to see yung mga paintings ni Rubens. Kaso, tragic yung story kasi, ayun, sobrang kapal ng niebe, ng yelo. Then, namatay sa lamig si Nello at si Patrash doon mismo sa harap ng mga painting ni Rubens. So, yun, short story lang. This is the Cathedral of Our Lady. Ang laki, sobrang ganda din niya. May entrance fee lang dito, 12 euros. Talagang ginawan ng paraan para makapunta ako dito sa Antwerp, Belgium. Kahit saglit lang kasi gusto kong makita nga itong Cathedral of Our Lady ng Antwerp. Kasi sobrang ganda nung cathedral and at the same time, yung idol ko sa painting na si Peter Paul Rubens. Meron siyang 3 obra yata na ginawa dito. So, papakita ko yun sa inyo later. Yung altarpiece kay Rubens din. So, yung mga paintings na to, ito yung sinasabi ko dun sa fictional story na gustong-gusto ni Nello makita. Kaso,
Ayan, wala siyang fund, wala siyang means, wala siyang pera. And nakita lang niya yung mga paintings nung mga ano na niya, last minutes na ng buhay niya kasi sobrang nagkasakit siya ng dahil sa lamig ng snow at lamig ng panahon kasi Christmas Eve yun. So, i-check ko lang. Magtutour lang ako dito sa cathedral. Mahina lang yung boses ko para, ayun, kasi solemn yung place. Kailangan, i-respect din natin. So, ito yung isang painting na sinasabi ko ni Rubens. Ito yung The Elevation of the Cross or Rising of the Cross. Grabe yung details. Idol. Hindi ko mabe-blame si Nelo kasi sobrang masterpiece talaga. Look at those details. I'm just so lucky na ma-witness to in front of my eyes. So, i-check ko naman yung The Descent from the Cross na piyesa ni Rubens. Ito din yung paintings niya. Malalaking paintings yan. Triptych, 3 panels. So, ito naman yung binababa si Jesus Christ from the cross. Ang galing ni Rubens kumuha ng skin tone, yung flesh, then yung dark, tapos yung light. May din parang Rembrandt. Pero, syempre, magkaiba pa rin sila ng atake. Both are masters. Ito naman yung altar piece. This one is also from Rubens. The painting is called The Assumption of the Virgin Mary. Galing. Grabe yung details. Ganda. Ganda nung cathedral. Papunta kami ng Grottmark. Check namin yung City Hall, yung mga fountain. This is the Antwerp City Hall. Parang ang tawag sa square na to ay Grottmark. Ito yung symbol to ng Antwerp, itong statue na to. Parang yung statue may hawak ng kamay. Kasi yung word Antwerp, parang it was derived from ant, parang kamay, tapos werp, throw o hagis, kaya parang throwing of hands. Oh, saan ka pa? May castle dito sa city center. Hindi na kami papasok. Init. Mainit yung sikat ng araw pero malamig yung panahon. Nakita ko lang tong statue na to, no? And then yung nabasa ko yung pangalan, si Peter Paul Rubens pala siya. Siya yung artist na ina-idolize ko. Siya yung nagpaint nung The Descent from the Cross, The Elevation of the Cross, dun sa may Cathedral of Our Lady. Yan, bali si Peter Paul Rubens, kung hindi ako nagkakamali, parang pinanganak yata siya sa Germany and then he moved dito sa Antwerp nung mga 12 years old siya. Tapos ayun, dito na niya pinagpatuloy yung pagpipinta. Magaling to, sobrang ina-idol ko rin siya. Magaling siyang gumawa ng figures, ng skin ng mga paintings. Very soft ang dating.
Bumalik na din kami dito sa Antwerpen or Antwerp Central Station. Bumibili na kami ng ticket para makabalik sa The Hague, Netherlands. So far na-enjoy ko yung mga tourist spots na pinuntahan namin. Actually, very few lang yun eh. Yung Cathedral, Sinelo and Patrash, and then inside the Cathedral, yung mga paintings ni Rubens. Chinek ko din yung statue ni Rubens at saka yung City Hall nila, yung square. Yun lang. So far napuntahan ko naman yung mga gusto kong i-check. And okay na ako doon. And then bumili lang kami ng chocolates. Siyempre Belgium. Mga Belgian chocolates yan. Wow na wow. Legit na legit yan. Ano pa ba? Sinubukan naming maghanap ng waffle or kumain ng waffle. Kaso sobrang busog na din kami. Kaya, ayun, in-skip muna namin ng waffle. Depende kung ano. Kung siguro, ang interval kasi yata ng train going to The Hague ay 1 hour or going to Rotterdam ay 1 oras. Kung sakali na meron pa kaming spare time, 1 hour, kung sakali lang, baka magkape kami tsaka mag-waffle para syempre sulitin na yung oras since nandito naman din kami na sa Belgium. Hindi ako nakakain ng fries kasi parang nag-buffet kami eh. Nag-buffet yung kinainan namin. So hindi lang Belgian cuisine yung pagkain, halo-halo na kaya nabusog talaga. Ayun, try kong mag-fries at saka mag-waffle kung kakayanin pa ng kaha, ng tiyan ko. So, ngayon kasi busog eh. Gihintay lang ako dito sa labas ng ticketing office sa Antwerp Central Station. Ganda ng train station nila. Pa-Harry Potter talaga ang datingan. Yung sa likod ko, nandun yung clock. Tapos, pwede ka rin mag-play. Kanina may nagpa-play ng piano dito eh. Usong-uso sa kanila yung mga ganun, no? Mga artist sa subway, sa train station, tapos sa park, or kahit sa, mga kalsada. Ganda ng train station nila. Sana sa atin ganito din. Pinilit ko talagang makadaan dito sa Antwerp. Kasi the last time na nasa Belgium ako, day tour lang din, pero sa Brussels. Ayun, so God is good, nakarating ako dito sa Antwerp. Nakabili na kami ng ticket, so hintay na lang siguro kami ng oras. Tapos, ayun, pauwi na. Mag-aantay lang kami ng 1 hour para dun sa tren. So ngayon, hanap muna kami siguro ng pwedeng maupuan. Baka sa coffee shop, Starbucks, baka wag na lang Starbucks. Sa local cafe na lang ng Belgium para may waffle din. Yeah. Wow. I got my Belgian waffle. Siya, milk chocolate lang yung nasa ibabaw. Yun daw yung best seller. So, tingnan natin. Tapos may kasama rin pala siyang coffee. Sarap yung coffee, natikman ko na. Black coffee lang, pero ewan, parang masarap eh. Parang rich yung flavor. Masarap. Yung nakain ko na ganito sa Brussels din. Parang punong-puno naman siya ng toppings. Whipped cream, tapos may strawberry. Tapos medyo malamig. Ito mainit yung waffle niya. Sarap. Tapos babalansehin ng pait ng coffee. Perfect lang to. Nakabalik na kami dito sa apartment nung friend ko. Lamig sa labas. Parang nasa 12 degrees Celsius siguro yun. Kapag hindi ka naka-jacket, talagang lalamigin ka. So, it's already 8:30 p.m. Hahanap kami ng
makakainan ng dinner. Pero usually yung mga restaurants dito, nagsasara sila ng mga 9, ganyan. Mostly sarado na. Though hindi lahat. Etong baba ng apartment dito, sa gawin na to, hindi kita. Mga bar, mga restaurants, pero syempre, para kasing ano to kumbaga, sentro. So, mas mahal kapag dyan kakakain. Pero okay lang naman kung sakaling we decide na dito na lang mag-dinner. Pero sabi ko sa kanya, try namin doon pa sa mas sentro. May Chinatown doon, so baka may Asian food. So yun, we'll see later. Ganda ng ano niya, ng view. So hindi lang sa Amsterdam may kanal, no? Marami ring part ng the Netherlands. So isa na yung The Hague. Naglagay na ako ng scarf, pero maliit lang yan, manipis lang. Kasi malamig talaga sa labas. Kapag open yung sa leeg mo, tapos manipis pa yung damit ko sa loob. Yun. Makakatulong lang siya para mas comfortable. Ayun. Labas na muna kami, hanap kami ng makakainan ng dinner. Ganda ng bahay niya, na apartment niya. Pang nakakaluwag-luwag. Parang eredera ng The Hague. Welcome to Chinatown, Den Haag. Kahit saan talaga, may Chinatown. Tapos, parang sa lahat ng corner dito, may maaamoy ka talaga na MJ. Hay na ako. Yun lang dumaan sa amin. Amoy na. Bantot. Ang maganda dito, kapag gusto mo ng Asian food, marami sa paligid. Mga Chinese restaurants din kasi. After nung Chinatown, andito na yung parang center na center talaga. May mga mall. Actually, may Uniqlo din sila dito. Natatandaan ko dyan ako nag-antay doon sa friend ko nung 2023. Diyan ko siya inintay sa baba niyan. Kasi malapit lang dito yung office nila. Ito, tignan nyo, yung mga shops, sarado na talaga. Ng gantong oras. Pero may mga open pa naman. Pero yun nga, mostly mga inuman, restaurant. Dumaan din kami sa Red Light District. Pero hindi kami pumunta, of course. Nakapag-decide na kami kung saan kami kakain. Dito sa isang Dutch restaurant. Ito siya. Ito yung exterior niya. Ayan. Hindi ko alam kung paano basahin, pero ayan, Dutch restaurant. So, try namin today. Tapos na kaming mag-dinner. Doon yun sa may Oude Hof. Yun yung name ng restaurant. Parang hotel-restaurant sa ganyan. So, malakas hangin. Lamig. Try namin puntahan yung fountain dito sa may city center. Almost 10 p.m. na. Though, maliwanag pa yung sky. Kasi late lumubog yung araw. Mukha lang maaga pa, pero yun nga. Almost 10 p.m. na. Masarap yung pagkain dun sa Oude Hof. Kaya lang malaking serving kaya hindi namin naubos. Ako I ordered spare ribs. Parang 6 pieces siya ng ribs. 3 lang yung nakain ko. Kasi malalaki nga. Tapos meron din siyang isang parang cube ng fries. So yun, di ko rin nahubot na ko. Nakalahati ko lang. Or parang isang stick ng fries. Malaki. Sobrang laki ng serving. Kung gutom na gutom lang ako, mauubos ko yun . Kaso hindi. Nag-waffle kasi ako sa Belgium before kami umuwi ng Den Haag. Pero sulit. Hindi rin ganun kamahal. Though sabi ko nga, hindi siya mura, pero hindi ganun kamahal. Ito na yung fountain, di ba?
So kaya familiar ako sa area na to. Dinala na din ako nung friend ko dito last time. Nandito kasi yung museum na pinuntahan ko. Yung target museum ko talaga sa The Hague. It is called Moritz House. Iba yung spelling niya, parang Moritz Huis. Sa Moritz House na yun, nandun si Girl with a Pearl Earring ni Johannes Vermeer. Kumbaga, tinagurian siyang Mona Lisa of the North. Kasi si Mona Lisa dun sa Paris. Tapos yung katumbas ng popularity niya sa North ay itong si Girl with a Pearl Earring ni Johannes Vermeer. Yung museum na tinutukoy ko, nandun yun. Ayun, sa dulo lang na yun. Yun, Moritz House. Yan, ito kapag maaga, may fountain. Naalala ko, nagpa-picture pa kami dyan. Yan sa mga flag na yan. Na-enjoy ko to. Bibili daw kami ng ice cream, tapos uupo lang kami dito sa park in front of the fountain. Though, hindi na bukas yung fountain. Pero still yung vibe, gusto ko pa din. Habang papahinga kasi napagod din kami kanina kalalakad sa Antwerpen. So ito may mga alfresco restaurants, may mga locals and tourists din na kumakain. Buhay na buhay pa yung area. Hindi lang bukas yung mga shops, pero yung mga kainan, mga inuman. Ice cream, salted caramel. Masarap mag-ice cream kapag malamig. Naghanap lang kami ng bakanting upuan kasi occupied yung iba. May mga locals na yun, papahinga, nag-unwind. So ito, mahaba yung area na walang nakaupo. Dito na lang kami. So tayo. Yan. So we're finally back dito sa apartment. After namin kumain ng ice cream, tigsang scoop lang kami. Nag-chill lang kami doon sa park. Tapos may mga kasabayan kami ng mga kabataan. Yung iba galing ng trabaho. Yung iba naman, nag-chill lang talaga. Nagwa-walk ng pet nila. Sobrang na-enjoy ko yung moment kasi peaceful lang. Tapos nakaupo lang kami sa bench. Ninanamnam yung cold weather. Pero saglit lang kami doon. Siguro mga 30 minutes lang. And then we decided to go home na din. And so far, nasulit naman namin. And napuntahan ko yung, sa tingin ko, gusto kong mga attractions or mga activities. Bye-bye!